Alam niyo, di ba yung confidential fund ni Sara, di ba? Tinan niyo, ha? Yung confidential fund ni Sara, saan winidraw? Sa Land Bank. Kasi pera ng gobyerno yun, eh. Di ba, sabi, di ba? Sabi nung mga ni Madriaga at saka nung sa Quadcom, winidraw daw po yung pera ng confidential fund ni Sara sa Land Bank. Tama yun. Kasi nga, pera ng gobyerno yun. Pero yung pera ng gobyerno, winidraw sa BDO, sabihin nyo nga kung paano nangyari yun. Wala, di ba? Mukha akong tanga, hindi ako mga sagot. Lalaitin ko na lang sila. Bobo! Tangina nyo, bobobo nyo talaga. For example, ito. Kaya dahil po sa mga ganyang klaseng mga katangahan, mga kababayan, ako hindi ako agree, no? Pero decision ni Erwin Tulfo to, eh. Sabi dito, no, tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na may dalang resibo o ebidensya ang mga susunod na ipapatawag sa pagdinig ng komite. Oo, sabi niya dito, pag nagpatawag ang Blue Ribbon sa susunod under my watch, isiguraduhin ko na yung testigo, yung mag-aakusa ay may bitbit siya na resibo. Hindi yung turo ng turo lang. Okay, di ba? Nguso niya, si ganito, madali kasi mag-akusa, madaling bawiin. Alam niyo, patama po ito sa 18 Marines. Ibig sabihin nito mga kababayan, hindi na raw po, malabo na raw po na maimbitahan yung 18 Marines sa Blue Ribbon Committee kasi sobrang bullshit na po na sinasabi. Okay, sige. O, kita nyo, ako pro-admin ako pero pag meron akong hindi agree, sabi ko hindi ako agree kasi hindi po ako kulto. Kasi yung mga kulto mga kababayan, oo lang ng oo yan. Tinan ninyo, di ba? Sabi ni Polong kanina, na nakikipagsabuhatan daw po yung Pilipinas sa ICC para i-prosecute yung mga kalaban sa politika. Alam mong kabulshitan yun, tatanggapin pa rin ng mga DDS. Pero dito mga kababayan, ang point natin dito, di ba si Tulfo, alam naman natin na nasa side natin yan. Pero kung sasabihin nga po ni Erwin Tulfo na hindi niya na imbitahan yung 18 Marines sa Blue Ribbon Committee, well, ako nire-respeto ko yung decision niya. Pero hindi po ako pabor doon. Kasi ang gusto ko po kasi mangyari mga kababayan, maimbitahan po yung 18 Marines, tanungin yung lahat ng mga mali nilang mga binabanggit, pagkatapos, ipa-contempt nila. Pwede yun, di ba? Ipa-contempt nila. Kasi sumusobra na po kasi yan para sa akin. Sumusobra na po yung ginagawa nga po ng 18 Marites na yan. Malakas ang loob kasi hindi pinapatulan eh. Subukan nyo patulan yan. Kapag pinatulan yan, iiyak na lang yan. O for example, sige, invite nila. O hindi pumunta, sabi na. O pag hindi pumunta, contempt, kulong, arrest warrant. O ngayon, tanungin sila ngayon doon. Tanungin sila. Kapag mali-mali mga sinasabi, contempt kayo. Hanggat hindi ninyo sinasabi sino yung mastermind ninyo, sa pagsisinungaling ninyo, contempt kayo. Well, para sa akin, okay yun. Mas gusto ko yung ganun. Pero kung ang sasabihin nga po ni Erwin Tulfo, ay huwag nalang pansinin yan kasi marites eh. Ganun, di ba? Parang ganun. Nire-respeto ko yun. Kasi siya yung Blue Ribbon Chairman eh. Ano magagawa ko dun? Pero sa akin lang, mamimiyasa kasi yung mga yan. No? Alam nyo kasi, naulit na po yung ginawa dati ni ni Mike Defensor eh. Ito si Mike Defensor mga kababayan, no? Gumawa siya ng isang peking testigo. Ito nga si Rosebud at saka si Ador Mawanay. Para nga po tumbukin si Ping Lacson. Pero wala nangyari, di ba? Hindi naman napakulong. Dahil sa perjury, yung mga yon. Alam ko nakulong sila sa ibang mga kaso. Pero sa perjury, hindi. So yun So actually may video ata dito eh. Pag nagpatawag ng tama, may video nga. So ito, panoorin natin to. tawag ng ang Blue Ribbon sa susunod under my watch, paring Alvin, sisiguraduhin ko na yung testigo na yung mag-aakusa, may bit siya na resibo. Hindi yung turo lang siya ng turo, ngunguso niya si ganito, si ganon, si ganyan, binigyan ng ganito, ng ganon. Ang tatanong ko, susunod ko na tanong, nasaan ang resibo mo? Kung binigyan mo ng pera, nasaan? Meron ka bang katibayan na binigyan mo talaga? Madali kasi mag-akusa eh. Madali mag-akusa, tapos madaling bawiin. So pag wala, kasama na, binawi nila, di ba? Pag wala, hindi ka pwedeng magtestigo. Hindi ka pwede magtestigo, o baka makontempt kita. O tapos magngangaw-ngaw ka, iiyak ka, sasabihin mo na pinag-iinitan ka, ayaw naming marinig yung kwento mo. Gusto namin marinig, pero you have to back it up with evidence.
Parang wala ring iniwan yan na paring Alvin, di ba? May na-interview ka ng testigo. Anong katibayan mo na siyang pumatay? Tatanungin mo, pati mga investigador, gano'n eh. You have to have a solid evidence, a piece of evidence. Hindi yung tuturo. Ay, narinig ko lang kasi. Ay, nakita ko lang kasi. Anong ebidensya mo? Hindi, hearsay. Hearsay yun. Hearsay ang tawag dun. Ano ba ginagawa nila paring Alvin, di ba? Puro hearsay. Kaya nga, mas magiging tougher ang Blue Ribbon ngayon. Bago ko hamarap dyan, hingihan kita ng affidavit. Hingihan kita pag nag-aakusa ka sa tao, anong resibo? Bigyan mo ako resibo. May pinirmahan ba? May litrato ka, hindi litrato lang ng harap ng bahay, litrato na inaabot mo yung kwarta doon sa... Oo nga, no? Butang ina, no? Nga. Alam niyo, nga, naalala ko tuloy ito. Naalala ko tuloy. Alam niyo, no, sa kabubuan ng mga DDS, pati po yung mga picture ng mga bahay, ng mga pagbibintangan nila, picture na ng bahay. Sa kanila, resibo na yon. No, di ba? Tingnan niyo, ang nakakatawa pa dito, meron pa silang video ng harap ng bilibid. Siyempre kung ikaw hindi ka taga Muntinlupa, kasi ako taga Muntinlupa ako dati. Kung ikaw hindi ka taga Muntinlupa, isipin mo, ay, nakapunta sila ng bilibid ng ganun-ganun lang. Hindi po. Yung pinakita nilang video ng bilibid, yung gate lang, na kahit sino pwedeng makapunta doon. Puta, resibo na ba sa mga DDS yan? Sige nga, mga DDS. Sige nga, puta, picture ng pamimigay ng ayuda ni Sharon Cuneta sa Marawi, ginamit na resibo, ginawa ng kwento. Mga tao daw po ni Saldi ko, mga Muslim yun eh. Grabe men, no? Grabe. Hindi kasi sa akin kasi, dapat may consequences yung mga yan eh. Well, sabihin na nga natin na malamang baka waste of time na nga yan kung papatulan pa yung 18 Marines. Baka nabigyan pa ka ng platform na magsalita. Pero mga kababayan, alam naman po natin, na kapag sinalang po yung mga yan, may pattern na po kung paano sila interviewin. Alam ko yan eh. Alam nyo kung bakit. O sige. Ay nako, kwento ko sa inyo ha. Kwento ko sa inyo. 18 Basureros. Kwento ko sa inyo. Total 500 lang naman tayo. Walang nakakalam nito, no? Mapapagalitan ako ng Congress nito. Pag nisplo ko to. Hindi, by the way, ito. Nalala nyo yung TRICOM? Diba? Yung TRICOM naalala nyo, diba? Yung umiyak yung si Crisette, no? Yung sinigaw-sigawan yung mga vlogger ng mga DDS, diba? Alam niyo yun, diba? Yung TRICOM. Yung TRICOM na yung mga babayan, talagang may pattern na po talaga yun. Kung paano nila dadalhin yung tanong. Oo. So, ang plano talaga nun, ang sinasabi nilang plano, DDS muna, pagkatapos kami, ang susunod na isasalang. Kami mga pro-admin. Pero joke lang yun. Ang target talaga ng mga DDS. Oo. Tawag nga ako nung kay Mime, parang takot na takot eh. Pero, so yun. So ano ba ibig ko sabihin dito mga kababayan? Kapag sinasalang yung mga ganyang klaseng mga tao, pwede nilang gawin yung ginawa po ng Congress sa mga sa TRICOM, pwede din po nilang gawin yan sa 18 Marites. Ngayon 24 na sila, di ba? 22 na sila ngayon, di ba? Plus 4 eh. 18 plus 4. Kaya kung gusto nilang ipa-contempt yan, mako-contempt yan. Siyempre, may mga harang dyan. Sigurado na si Marcoleta, harangin yan. Ay, may Marcos, harangin yan. Pero tandaan ninyo na ang chairman, si Erwin Tulfo. Makokontrol niya yan. Oo. Yun nga lang, di na mangyayari yun kasi mukhang walang plano. Well, nirerespeto ko yun, yung ganong klaseng desisyon niya na kapag chismis, huwag nang patulan, okay lang. Okay lang, pero maganda kasing makulong eh. Makulong muna yung mga yan. Tao o yung... Alam nyo kasi, kapag nakulong yung mga yan, doon nila mararamdaman na puta nakulong kami, wala man lang magawa si Mike Defensor. Ganun na mararamdaman yan eh. Puta nakulong na kami dito, ilang linggo na kami dito. Alam nyo, 2 linggo ka lang nakakulong, masisira na ulo mo eh. Oo, 2 linggo ka lang eh. Kung ano na isipin mo eh. Isipin ng mga 18 Marites na yan, nakulong kami, napakontempt kami ni Erwin Tulfo. Wala man lang magawa si Mike Defensor. O kaya, may babaliktad dyan, sigurado. Sasabihin lang naman ni Erwin Tulfo, hindi kayo aalis sa pagkakakontempt hanggat hindi nyo binabanggit ang totoong nangyari. Sino nag-utos sa inyo? Binayaran ba kayo? Actually, maganda malaman ng taong bayan yun.
Di ba na mayroong babaliktad kasi napakulong. Yung receive copy na ni-receive niya yung pera. Pag may mapakita ka, well, fine. Tapos pangalawa, hindi na ako tatanggap ng mga surprise witness na, meron pala tayong testigo. Nandiyan na, biglang lumutang dito. No, can't do. Hindi po pwede yun. Bawal sa rules namin yun na bigla na. Kasi nangyari na kay Gutesa eh. May testigo na lumutang. Biglang ngayon, hindi naman na makakagilap. Kailangan, yung testigo ay magpakita, magpahayag, magdala. Actually, tama yun ha. Tinan nyo ha. Tinan nyo nangyari kay Gutesa. Surprise witness. Tapos nawala na lang bigla. Pero hindi pa siya nawala ng tuluyan. Nakapag-create po siya ng confusion sa mga tao. Hindi na nga makita si Gutesa, pero nag-iwan po siya ng mali siya sa mga tao na kapanood sa kanya. Actually, in the first place, mga kababayan, dapat hindi pinayagan ni Lacson yun eh. In the first place. Gago talaga si Marcoleta, no? Visit talaga yung gago na yan eh. Ng affidavit na may kinalaman po talaga ako. Opo. Okay? Senator, Hindi yung bit-bit lang ng isang kasamahan namin. No, may surprise witness ako, nag-antay sa labas. Opo. At saka number 3, bawal na i-coach ng kung senador ang kanyang testigo. Kung testigo naman niya yun, hindi siya pwedeng tumayo doon at sasabihin niya, basahin mo ito, nasa line 54. Dapat hindi siya nakikialam. So, medyo hihigpitan natin ng konti. Ayaw natin gawing parang palengke o circus ang Blue Ribbon, paring Alvin. pero ang Tama, di ba? Oy, Marcoleta, puta, naging palengke yung yung Senate dahil sa'yo. Kasalanan mo yan. gusto mo bang mangyari, and correct me if I'm wrong, mag-wind down na. Kung magkatapusin na ng Blue Ribbon, Exactly. ang yung flood control. 14 na yan, yung 18 na basurero na yan, or I'm sorry, na bodyguard na yan, nagsumite na sila sa ombudsman affidavit nila eh. Ano pang sasabihin na? Wala naman na sinabi, sasabihin bago. May bago nga pala, inatras-atras na, binawasan nila ng mga tao, inalis nila yung mga ilang kasamahan namin dahil kasama na nila. So, tama ba naman yun? Tama nga. Kaya kung may bagong testigo ng si ganito, si ganon, sige, larga. Tuloy-tuloy. Pero kung pare-parehong tao, pare-parehong inaakusa, pare-parehong testigo, paulit-ulit na lang. Nandiyan na sa ombudsman. Actually, may point nga. May point nga si Erwin Tulfo. Tama nga naman. Tama nga naman siya. Oo nga naman. Actually, kasi ngayon ko lang napanood ng buo to eh. Kaya, kaya akala ko ba wala kang topic kay Marcoleta? Hindi, nadaanan ko lang, Man yan eh. Sasabihin ko na lang, pare, Alvin, then go to the ombudsman, file the case against this person. Kung kunwari, yung isang tao na na-mention na nung sa flood control dati, mami-mention na naman yun. Same banana, same case, flood control. Ibang tao lang nagsasabi. Sasabihin ko lang, doon ka na lang pumunta sa ombudsman. Bakit kailangan pa imbestigahan na ito? Alam nyo kasi mga babae nito talaga nakakawalang gana naman talagang pakinggan yung mga 18 basurero na yan kasi ayan. So ito yung status pala nila. Oo. Ito yung status, no? So, yung retired, 3 lang yung retired. Gusto na 18 yan Yung 18 lang yan So yung 3 lang pala retired. Oo. So technical sergeant, mga talaga, no? So retired, no? Tapos karamihan sa kanila, discharge, awol, tapos for verification. Sige nga. wait lang. Nagtataka ako dun sa retired eh. Magkano pension ninyo? Technical sergeant, malamang yan, mga 30,000 a month. No? Lakayan natin. Malamang technical sergeant, ang pension nito, mga 30,000. Di ba? Tapos kasi tatlo retired sa kanila eh. So, ibig sabihin pag retired, sila po yung natapos sa serbisyo at ngayon nga po ibinabayaran ng gobyerno dahil sa pensyon. Oo. So, yung Sergeant Walter Manalansan, malamang sarhento lang eh. So, 20,000 malamang yung nito, yung pension nito per month. Mataas pa rin sa minimum wage kung tutuusin So, bakit nyo tinanggap? Well, actually, kayo, retired na kayo. Bakit nyo tinanggap yung offer ni Mike Defensor? Bakit? Kasi yung buong pamilya nyo umaasa sa pension nyo? Walang may trabaho sa inyo? Yung mga anak mo hindi nakapagtrabaho? Hindi nakapagtapos? Ganun ba? Kaya mo tinanggap, 5 milyon yan. Magbabago na buhay natin. Kasi kung ikaw pensyonado ka, mga kababayan, at maayos naman mo na palaki yung mga anak mo, at hindi ka hikaw sa buhay, hindi mo tatanggapin yung 5 milyon ni Mike Defensor. Tama, di ba? Balikan natin.
So ito, walang ano yan, walang monthly yan. Walang pension yung tatlo. Ay, hindi, yung tatlo pala, yung tatlo na yan, na nauna, may pension yan. Kasi retired eh. O, tagal na pala, di ba? 2014, yung isa, matanda na pala yung isa. 2014 pa lang, sa mga 70 years old na pala yung isa, no? 2014 pa nag-retire, so 70 years old na pala yung isa. So ito malupit, discharge. O, discharge, no? Awol, discharge, without honor. Without honor. Tapos yung itong mayabang tong Romel Galapon for verification na. Alam niyo, ito yung gusto kong malaman eh, kung ano bang status nito eh. Itong Master Sergeant Romel Galapon na to eh. Mayabang to eh. Retired daw, pero for verification. Okay. Baka retired. Alam niyo ito mayabang yung hayop na yun, tinan niyo to. Siya to eh. Ano ba yun? Romel Galapon, yan. Apat nandito po. Sa 14. Yung 14, yung sa 14, nandito na yung apat. Yung 7, sir. Wala pa. Yung mga 7, kilalang personalidad po ba yun? Ano po? Kilalang personalidad yung 7 na pag-witness? As in, malaking personalidad. Opo. Bago humarap po dito, sir, ano po ang... Teka lang ha. Ito kasi, video ng DDS ito. Putang mga DDS na to, mga tanga talaga kayo. Kayo na ngayon nandyan. Kayo na ngayon sa event, hindi nyo pa rin naintindihan. Tingnan nyo ha. Di ba, ano ba yung usapan? Ang usapan ng mga kababayan, 18 Marines, 18 Basurero, nadagdagan ng 14. Tama, di ba? Ayan ang usapan, di ba? 18 Marites, meron dadagdag na 14. Merong dumating 4. So may naiwang 10. Ganon, di ba? Ganon. Ganon di ba? Tama ako, di ba? Kasi 18 Marites, may dagdag na 14, 4 na yung pumunta, so may naiwan na 10 na hindi pumunta. Tingnan yung tanong dito Tanong mga DDS na ito, mga tanga talaga, no? Yung apat nandito po. Sa 14. Yung 14, yung sa 14, nandito na yung apat. Yung 7, sir. Wala pa. Yung 7, sir. Tapos yung sigago naman sumagot din, wala pa. So, 4 plus 7, ilan lang yun? 11. Bobo talaga, no? Wala ko nagkamali lang kung bobo talaga. Pero ang point dito, DDS kayo. Kayo na nga yung nandiyan sa event na alam ninyo kung ano nangyayari. Andyan kayo eh. Tapos, 14 kayo. 4 na pumunta. Asa ng 7? Puta, bobo talaga. Grabe, men. Nakakahiya, men. Ang bobo. Basta DDS, bobo. Baka 7-Eleven siguro, no? Baka 7-Eleven siguro yung ano. Yung... Sabi sa inyo kaya mga kababayan, tinatanggap na nilang bobo sila. No? Kasi bobo nga talaga sila eh. Ay, nunto. Mga 7, kilalang personalidad po ba yun? Ano po? Kilalang personalidad yung 7 na pag-witness? Kita mo? Kilalang personalidad. Hindi alam ko ano yung tanong no? Hindi sila marunong kung paano magtanong. So yung 7 daw po, kilalang personalidad daw ba yun? Paano makikilala ng personalidad yun? Paano? Ano yun? Artista ba yun? Vlogger ba yun? Paano naging... Marines lang yun, naawol. Paano magiging kilalang personalidad? Anong klaseng katangahan na tanong yan? So, ibig sabihin pala itong mga DDS, yung inaasahan nilang ilalabas na bagong mga marites ni Mike Defensor, mga sikat pala. Mga celebrity pala. Inan to, no? Gago talaga. Ano ba dito? Tanga? As in, malaking personalidad. Opo. Bago humarap po dito, sir, ano po ang... buo ba ang loob nyo? Yes, ma'am. Para sa bayan. Para sa bayan natin. So, lahat ng mga sinasabi na yung Cargador, sir, Ay, wala akong comment naman kung anong tawag din sa amin. Basta kami, dati nagsilbi sa bayan. Dati kami mga sundalo. Totoo po may deliver po yun. Nag-deliver siya. Tapos, pero ang binabanggit doon sa balita, walang tao nang deliver. Meron po nga. May nagtanggap po naman. May nag-receive. Opo, yung kasambahay niya. Ano pa pangalan? Kilala niyo pa ikot ng Yung pangalan. dalawa. So, mga ilang maleta naman na na-deliver. 7, ma'am. 7.
Sa kanya mismo. Yes, ma'am. Ako po yung close-in doon. Ako po yung isa doon na candidate. Ay, kayo po. Ano pong name niyo, sir? Romel Foban. Sir, kasama niyo na ba yung 14? Kayo po yung isa sa nag-deliver. Yes, ma'am. Opo. Kailan po nangyari yun? Year 2022. 2022. So, ano pa na nun? Day or night? Or... Year 2022. Kanino siya deliver? Hindi kompleto yung interview, pinuputol kasi nila eh. Year 2022. Ibig sabihin nun, yung pera na yung galing GAA, year 2021. Kay Digong. Alam niyo, kaya sabi ko nga sa inyo eh, gusto ko talagang makapasok sa Blue Ribbon ito eh. Kasi yung mga ganyang klaseng mga mga statement, hindi lulusot yan. Kasi ito gets nyo ba ibig kong sabihin? Ganito eh. Kung year 2022 yan, sabihin na nga natin, sige, year 2022, si PBBM na presidente niyan. Pero mga kababayan, yung GAA niyan, 2021 ginawa. Sa panahon ni Digong. Ganun yung ibig kong sabihin dito. Ngayon, pag yan, sinabi niya yan sa Blue Ribbon Committee, masisita siya dito. Teka lang. Nag-usapan natin dito si Saldico. Eh, hindi naman si Saldico yung panahon na yun eh. Hindi pa siya nun eh. Di ba? Nakuha niyo yung point. Year 22. Kaya nga eh, laliman yung tanong. Paano lalaliman yung tanong? Mga bobong mga DDS nagtatanong. Kaya sabi ko sa inyo mga ganyang klase mga statement na kababayan. Kung sila po ipapatulan ni Erwin Tulfo, contempt yung mga yan, kulong yung mga yan. Sigurado, kulong yung mga yan. Hindi. Kasi May 9, 2022 election. Kahit sabihin na nga natin na December pa diniliver yan. Kahit sabihin natin diniliver yan ng December 2022. Ang point natin dito, ang pera na yan galing sa GAA ng 2021. Ginawa yung budget na yan, ng pera ng maleta na yan, 7 na maleta daw po. Nangyari po yan, panahon ni Digong 2021. Kasi 2022 diniliver eh. Sabi sabihin nun, yung pera galing po sa GAA 2021. Ay ginawa yung GAA niyan 2021. Di ba? Nakuha niyo yung point ko, di ba? Ganon ibig ko sabihin. Kahit na i-deliver yan, January, February, March hanggang December, ang GAA po niyan, napirmahan yan 2021, panahon ni Digong. So, ibig sabihin, walang kanalaman si PBBM dyan. Sa GAA na yan. Kasi, nagsimula pong pumirma si PBBM ng GAA year 2022 para sa budget ng year 2023. Ganon. O si Eric Yep, no? Si Eric Yep yung appropriations nun. No, siya yung saldi ko ni Digong. Kaya nga importante talaga yan eh na to eh. Pero well, kung ayaw talaga, wala tayong magagawa diyan, di ba?